mga paps. Time check, 2:39 AM. So, meron akong overtime sa office. Pero, nandito lang tayo sa bahay. Remote work lang. So, ganyan ang ano natin dito. Ganyan ang hassle natin dito. Of course, pag may OT, hindi natin tatanggihan yan. Diba? Nasa bahay lang naman. Tsaka ngayon is Sunday na, no? Sunday na ng umaga. So, yan. Yun. Tapos, mamaya, gigising ako ng maaga kasi yahatid ko si Mrs. sa ano niya, sa work niya. Diba? So, pag Sunday, full day siya sa campus. Kasi, ano nga siya, diba? Professor siya ng mga MBA students. So, maganda nga yung ano namin, guys. Maganda yung setup namin, no? Kasi ako, ang pasok ko Monday to Friday. Tapos, kailangan ko lang pumasok sa office ng isang beses lang. Once a week. Si Mrs. naman, ang pasok niya, 2 araw lang sa isang linggo. So, Friday and Sunday. So, yung Friday niya is remote lang. So, nagbibigay lang siya ng assignments, ng modules, and then monitoring, diba? Tapos pag Sunday naman, on campus naman siya. So cool. Mamaya, kwentuhan ulit tayo pag nasa daan na. Good morning mga paps! Ayun, so kanina, sabi ko nga sa inyo, diba, matutulog lang ako sandali. Tapos biyahe tayo papuntang nandito ako ngayon sa downtown. Inatid ko si Mrs. kasi siya naman ang mayroong trabaho, no? Ako naman ang nakatoka sa mga bata, no? Ayan, kasama namin yung mga kids papuntang downtown, diba? Kasi siyempre wala namang pwedeng maiwan sa kanila, diba? So ayan, natutulog ulit sila ngayon dyan. Pero yun naman, okay lang. Parang naging sort of bonding na rin namin. Kasi syempre, para lang kami nagro-road trip. Kasi dito, syempre, yung mga daan, maganda naman. Tsaka Sunday ngayon, walang masyadong sasakyan. So okay lang din. So, ayan. So, si Mrs. mag-work yan 8 in the morning hanggang 6 to 7 in the evening, full day, diba? Kasi nga 5 sections yung tinuturuan niya, no? Pero alam nyo guys, dito maganda ang maganda maging isang teacher dito, professor, hindi lang yung pay or yung yung support din sa kanila ng government, maganda din, diba? So okay dito na mag-teacher ka, diba? So yun, so ngayon is Sunday, 8 o'clock in the morning na. Weather is 4 degrees. Medyo malamig tayo ngayon. Tsaka gloomy yung weather or yung medyo makulimlim sa labas, diba? Well, dito sa Vancouver tsaka medyo may konting ambon, diba? Well, hindi naman nabago yan dito. Kaya nga dito ang tawag, diba, Raincouver, diba? Yan ang tawag dito sa Vancouver, Raincouver. Kasi madalas dito talaga maulan. Kami so papasok na kami ng spring. Yan. Pero yan, maulan. Yun. Yan
ganito ang aming routine pag weekend, diba? Kahapon naman, nag-swimming lesson yung mga kids. Yan. Tapos minsan nagpupunta kami ng basketball, diba? Kasi we make sure na yung weekend, kahit yung Saturday or yung Friday afternoon, meron silang ginagawang something, no? Na physical. Para ano naman sila, para hindi sila laging nasa screen. So nakakapag-exercise din sila ng ganun. Yan. Yan. So March na guys, napakabilis ng panahon. Ano na tayo, makakatatlong buwan na tayo sa 2024. Alright. British Columbia. So nandito kami ngayon sa British Columbia, diba? Pero ano nga ba talaga ang magandang city magandang province dito sa Canada? Tsaka saan ba mabilis ma-PR, diba? Actually guys, napaka interesting na topic, pero for me it's tailored siya sa kung ano yung skill set mo. Para sa akin kasi naniniwala ako na lahat tayo, ang target naman natin dito is ma-PR tayo, diba? So, yun ang natin, target natin dito. So sa pagpili ng province, I would suggest tignan nyo yung skill set nyo, tapos kung ano rin yung in-demand na job or yung hinahanap sa province, diba? So paano nyo yun makita, diba? Or paano nyo malalaman? Most of the time, or I think halos lahat ng province may provincial nominee program, diba? So meron silang sariling website yan. Tapos titignan nyo doon kung ano yung mga hinahanap nila ng mga skilled worker na kailangan ng province, diba? So let's say bawa ako, diba? IT, okay? Kailangan sila ng IT dito. So merong sariling tech program ang provincial nominee ng BC. Right? So kung ako, let's say, pupunta ako somewhere in, sample lang sa province na hindi naman ganun kakailangan ng IT, diba? So walang possible na mag-offer sa akin or mag-invite sa akin ng provincial nominee. Kasi nga, hindi nila ako kailangan dun sa province na yun, diba? Bawa ako, basta Manitoba, yan, diba talagang marami kong naririnig dyan, yung mga nag-butcher, diba? O yung mga nasa farm, diba? Kaya, madali silang na PPR, right? Kami naman, based lang din on my research, like, sa Vancouver, Toronto, so, dyan yung mga, dyan naman yung mga province na talagang yung mga tech nandyan, diba? So yan, yun yung tsaka number 2, of course, napakalaking weight ng weather, right? Kaya din namin dito pinili sa BC kasi yung weather, guys, ngayon, di ba, kung nakikita nyo naman siguro, wala kaming snow, di ba? Pero kung pumunta ka sa ibang mga provinces, like punta ka ng Calgary, Manitoba, di ba? Panigurado, guys, meron pang snow doon, di ba?
yung yun yung mga kailangan nyo rin i-consider sa pagpili ng province, diba? Tapos pwede rin maging basis is yung support system nyo. Halimbawa, meron ba kayong mga friend doon, or meron ba kayong family members na nandun, diba? Kasi kami, meron ako friend, diba? Friend ko nung high school nandito, high school elementary nandito siya, diba? So nakatulong din siya sa amin nung naghahanap kami ng apartment, diba? Yun yung mga pwede nyo i-consider. Pero talaga syempre, sabi ko nga, diba, ang purpose natin dito as soon as possible, lalo na sa mga naka-student pathway na katulad namin, na student pathway tapos kasama si partner as open work permit, or si spouse as open work permit. As much as possible, guys, makakuha agad kayo ng provincial nominee program, diba? Yun yung nagpa-PR talaga sa amin in less than 2 years, diba? Sabi nga ng mga namin, sabi ng mga friend namin or yung mga nakakakilala namin, no, napakabilis nung namin ng aming journey, diba? Kabilis. Kasi nga, guys, dahil din dun sa provincial nominee program. So ngayon, guys, nandito na ako sa isa sa mga main highway to. Ang tawag nila dito is Trans-Canada. Okay. 4 lanes. Medyo mabibilis sa mga sasakyan dito, pero yan. Usually nakaano lang tayo, cruise control, diba? Para rin naka-maintain lang yung speed natin. Yun lang, guys. Siyempre naman lahat tayo, yun yung hinahangad natin, is maging PR tayo, diba? Ngayon pa, guys, napakahirap na yung pathway ng student, diba? Yung sa mga changes na nangyari, so yung proof of funds lang, guys, times 2 na, diba? Well, kung marami kang pera, hindi mo siguro iindahin, pero diba, nasa 800,000 plus na. Yun. So yun lang, guys, share ko lang kung ano yung mga tips na pwede nyong tingnan, diba? Kasi yan ang una nyong pag-iisipan, guys. Okay? Ay, saan ako pupunta? Kasi, guys, ang laki ng Canada, eh. Diba? Ano yung best place? Yung best for me, depende talaga yan sa tao. Diba? Well, siguro mayroong mga tao na for them, ang best yung laging may snow. Diba? So, hindi para sa kanilang Vancouver. Kasi nga, dito, nung winter namin ngayon, parang ilang beses lang nag-snow, eh. Diba? Hindi pa ganun kataas, guys. So, meron naman na iba na ang best na province sa kanila is kung saan yung maraming init ng healthcare. Like, saan ba yung maraming init ng mga nurses, diba? Or yung mga may init sa IT, mga ganun, guys. Or baka mas gusto nila na laging city feels, diba? So, yung mga ganun. So, kayo lang ang makakasagot. Sa totoo lang. Of course, kami na mga nandito na sa Canada, ang
pwede lang namin ibigay sa inyo guys is reference lang. Reference lang. Sinishare lang namin kung ano yung mga nakikita namin dito, kung ano yung mga options na pwede, di ba? Pero at the end of the day, kayo or yung family nyo pa rin ang magde-decide kung saan kayo pupunta. Di ba? Pero, for me, kahit nasan yan, Pilipinas, Canada, US, kahit saan pa yan guys, basta masaya ka, pwede mong sabihin na nasa best province ako. Diba? Yun lang naman yun eh. Kung pumunta ka dun sa province mo, saan ka mag-grow, saan ka magiging masaya, saan kung saan ka magiging comfortable, at saan din magiging comfortable yung family mo. Yun, for me, ang the best province dito sa Canada. Yun yung, for me, pwede nyong i-consider sa pagpili ng province kasi ano talaga yan guys, napaka-importante niyan. Paano kayo pipili ng province kung saan kayo mag-stay. Kasi hindi yan pare-pareho sa lahat. Kami nung nag-decide kami, sa totoo lang, hindi namin talaga alam kung saan talaga kami. Ang talagang naging parang basis ko lang talaga that time. At least meron kaming kakilala kahit isa. Diba? Siguro, ano na lang din. Nag-guide na lang kami ni Lord talaga na kasi siguro kung napunta kami sa ibang lugar or ibang province na hindi naman in demand kung ano yung skill set na meron kami, malamang mahirapan kami, di ba? Thankful na lang din. Ganun ang nangyari. Kasi sa amin guys, ang plan A talaga namin is yung student visa ng wife ko, di ba? So, tatapusin yung program, PGWP, and then mag-work siya for a year, and then kuha ng IELTS, submit ng PR, diba? Tapos ang plan B namin is yung trabaho ko na if possible makakuha kami ng support for my company, na yun ang nangyari, diba? Of course meron pa kami mga plan C, D, E, F, you know, pero mga ganon kasi siyempre guys hindi ka pwedeng ano dito eh. Kailangan marami kang bala dito guys kasi siyempre kayo lang ang nandito eh. Hindi katulad sa Pilipinas, pag may nangyari, takbo ka sa nanay mo, takbo ka sa, di ba? Takbo ka sa pinsan mo. Dito wala guys. Pag pumunta kayo dito, kayo lang. Kailangan ready ka, di ba? Eh tapos sa amin, kasama pa namin lahat ng kids ko, di ba? O parang sa amin, wala kaming room for failure, di ba? Kailangan meron kaming mga may mga nakaabang kami ng mga plano, di ba? Para kung sakaling hindi mag-push through yung isa, meron ka pang isa, di ba? Ganun guys, hindi siya biro. Hindi biro ang pagpunta dito sa Canada guys. Masarap kung masarap, di ba? Views, yung support ng government, maganda talaga dito. Pero guys, siyempre, sa sobrang ganda dito,
of course, ayaw mo naman na mag-fail ka. So, sa una pa lang, gawin mo yun tama. Diba? Pagplanuhan nyo ng maayos. Huwag nyong mamadaliin. Diba? Mag-research kayo ng mag-research. Ngayon, kung mayroong budget, diba? Samahan nyo pa ng agency, diba? Na talagang, yung agency na talagang tutulungan kayo, parang sila Miss Mel ng Adjok International, diba? Yan ang tumulong sa amin, guys. All throughout, from student, open work permit, PNP, hanggang sa ma-PR kami. Sila ang nag-guide sa amin, guys. So, yan Miss Mel, baka naman. Diba? So, yun, guys. Yun ang tingin kong mga kailangan nyo munang i-consider sa pagpili ng province. Again, walang perfect na province, diba? Lahat yan may pros and cons. Pero again, sabi ko nga, magbe-base lang din yan kung ano yung preferences mo, kung ano yung pangangailangan mo, at yung mga gusto mo, diba? So, kailangan mo lang din i-analyze yung sarili mo, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung gusto nyo ng mga qualities ng isang province, diba? Kasi guys, possible na doon na kayo mag-retire, possible na doon na kayo magstay ng matagal. Eh di syempre, gusto mo rin na yung titirahan mo, yung gusto mo talaga, diba? Hindi dahil sinabi ng pinsan mo, sinabi ng nanay mo, sinabi ni ganito. Hindi. Make sure na ikaw or kayong dalawa ng asawa mo or yung family mo ang nag-decide kung bakit kayo or kung bakit nyo pinili ang isang province. Diba? Ayan. So, malapit na kami sa bahay. 5 minutes away na lang kami sa bahay. Okay? So, medyo lumalakas ang ulan. Yun lang. So, I hope na meron akong na-share sa inyo yung experience namin, tsaka yung kung sakaling pipiliin nyo itong BC, di ba? Ang magagaranti ko lang sa inyo, super welcoming at ang ganda ng BC, at tsaka yung opportunities na like work, ang daming trabaho dito, right? Susunod, pag-usapan natin yung tungkol sa trabaho, di ba? Kung paano naman kayo pipili ng trabaho, right? So yan naman yung pwede nating topic sa next natin na video, right? So for now, guys, yun lang muna. Maraming salamat ulit sa panonood. Okay? Peace, Pops.